Sina Don at Mona Champagne ay isang mag-asawang nakatira sa isang mayamang lugar sa New Orleans. Mayroon silang dalawang magagandang anak, matagumpay na nagpapatakbo ng negosyo, at lubos na iginagalang sa lipunan. Sa unang tingin, tila sila ang perpektong pamilya, ngunit ang katotohanan ay ganap na naiiba. Si Mona ay talagang isang nangingibabaw na babae na gustong gawin ang lahat sa kanyang paraan. Gumawa siya ng ilang mga patakaran sa bahay, na dapat sundin ng mga bata, at maging ng kanyang asawa. Kung hindi sila sumunod, sinisigurado niyang may mangyayari sa kanila. Gumawa rin si Mona ng isang goal book kung saan doon nakasulat ang kanyang week's routine. Kinakalkala niya ang lahat ng bagay na kanyang gagawin para walang minuto at oras ang masasayang. Isang halimbawa ay nagtakda siya ng eksaktong 15 minuto para sa bakbakan na gagawin nila ng kanyang asawa tuwing gabi. Tinukoy din niya ang kulay ng mga panloob na damit na dapat nilang isuot para sa bakbakan. Hindi pinapayagan si Don na makipagtalik sa kanya sa anumang iba pang oras, at ito ay nagdulot sa kanya ng pagkadesperado. Para naman sa mga bata, sina Allison at Andrew, dapat palagi nilang maipanalo ang lahat ng nilalahukan nila. Kompetisyon man sa paaralan o friendly match sa kapitbahay, wala silang ibang pagpipilian. Palaging nakabantay si Mona at sinisigurado na ibinibigay nila ang kanilang makakaya. Gaya ng inaasahan, hindi natutuwa si Don sa sitwasyon. Wala siyang anumang awtoridad sa pamilya at hindi niya maimpluwensyahan ang kanyang mga anak. Nalaman namin na siya ang tagapamahala ng isang furniture store na dapat ay isang malaking bagay. Gayunpaman, nalaman din namin na ang mayayamang magulang ni Mona ang nagbigay ng pondo para sa tindahan, na nangangahulugang si Mona ang may-ari. Ito marahil ang dahilan kung bakit sumasang-ayon si Don sa anumang sasabihin niya at wala siyang sariling opinyon. Isang araw, ang furniture store ay nag-anunsyo ng bakante para sa posisyon ng isang tindera. Pagsagot nito, isang magandang dalaga na nagngangalang Dusty ang nagpakita. Agad na nabighani si Don sa kanyang alindog at nabigo siyang magtanong sa kanya ng mahahalagang tanong tungkol sa trabaho. Pagkatapos niyang umalis, ang isang empleyado ni Don na si Lay, ay nagmumungkahi na kunin niya ang babae. Nangangatuwiran siya na kailangan nila ng magandang mukha para ilihis ang kanilang isipan sa kanilang abalang schedule. Naaalala rin ni Don ang kanyang nakaka-stress na asawa, kaya kinuha niya si Dusty nang hindi isinasaalang-alang ang iba pang mga aplikasyon. Sa kabilang banda, nakikita namin ang isang makulimlim na lalaki na pumatay ng isang tao. Nanunood siya ng isang ad sa TV sa furniture store ni Don at nakakuha ng ideya. Mula sa sumunod na araw, sinusundan ng lalaki si Don at ang kanyang pamilya saan man sila magpunta. Si Don ay ganap na walang kamalayan tungkol dito, at patuloy siyang nabubuhay sa kanyang nakaka-stress na buhay. Ngunit sa paglipas ng mga araw, sila ni Dusty ay nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Nagkakaroon din sila ng bakbakan, na malaking ginhawa para kay Don. Ito ang unang pagkakataon sa mga taon na gumawa siya ng passionate love. Sa susunod na ilang linggo, si Don ay tila nasa kanyang pinakamasaya. Palagi siyang nasa mabuting kalagayan, maging sa bahay man o trabaho. Nagsisimula na rin siyang hindi pansinin ang kanyang asawa, dahil nakahanap siya ng isang taong mas kawili-wili kaysa sa kanya. Ngunit tulad ng sinasabi nila, ang bawat aksyon ay may mga kahihinatnan nito, walang ideya si Don kung ano ang susunod na mangyari sa kanya. Isang araw, nilapitan siya ni Dusty na may balitang buntis siya. Ikinagulat ito ni Don at iminumungkahi niya na ipalaglag niya ito kaagad. Gayunpaman, mahigpit na tumanggi si Dusty, na nagsasabing gusto niyang itago ito. Ito ay nag-iiwan kay Don sa isang napakahirap na sitwasyon, kung ang kanyang asawa sa anumang paraan ay malaman ang tungkol dito, siya ay tiyak na mapapahamak. Nang gabing iyon, nakipagkita si Don sa kanyang kaibigan na si Lay para humingi ng payo. Sinasabi ni Lay na pera lang ang habol ng mga babaeng tulad ni Dusty. Kaya, iminumungkahi niya na bayaran ni Don si Dusty ng magandang halaga para sa kanyang pananahimik. Pagsunod sa payo, kumuha si Don ng $13,000 mula sa kanyang mga ipon at ibinigay ito kay Dusty sa susunod na araw. Medyo nagulat si Dusty at iginiit na talagang hindi siya naghahabol ng pera. Ngunit sinabi niya na kung yan talaga ang gusto mo, kukunin ko ang pera. Pagkaalis niya, pakiramdam ni Don ay nakaiwas siya sa nakamamatay na bala at nakahinga ng maluwag. Lingid sa kanyang kaalaman, pinuntahan ni Dusty ang parehong makulimlim na lalaki mula kanina. Ang kanyang pangalan ay Murphy at lumalabas na siya ay nagtatrabaho para sa kanya.
Hinahabol ng gang ang mayayamang indibidwal at nangingikil ng pera sa kanila. Sa pagkakataong ito, napansin ni Murphy ang patalastas ni Don, kaya sinaliksik niya ang kanyang pamilya ng ilang linggo. Matapos kumpirmahin na mayaman sila, ipinadala niya ang kanyang kasintahang si Dusty para akitin siya. Ang plano ay gumana at ngayon ay nakakuha na sila ng malaking pera. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Murphy gaya ng inaasahan niya. Kaya, inutusan niya si Dusty na i-blackmail si Don para sa karagdagang pera. Sa paglipas ng mga susunod na araw, pinahihirapan niya ang kawawang lalaki, na hinihiling na bayaran siya nito ng $25,000 bilang kapalit ng kanyang pananahimik. Dahil walang ganoong uri ng pera si Don, sa wakas ay nagpasya siyang ibunyag ang lahat sa kanyang asawa. Pumasok siya sa kwarto niya, uminom ng ilang shot ng whiskey, at sinubukang sabihin ang totoo. Gayunpaman, hindi pa rin niya masasabi ang totoo dahil natatakot siya sa mga kahihinatnen. Ngunit nang sinigawan siya ni Monet na magsalita, sa huli ay isiniwalat niya na may relasyon siya kay Dusty, ang tindera ng tindahan. Nakakagulat, hindi siya gaanong nag-react dito. Kalmadong binuksan ni Mona ang isang family photo album, at habang binabasa ang mga pahina nito, tinanong niya si Don kung mahal siya nito. Kinakabahan siyang tumugon na mahal niya ito, at ang kanilang mga anak. Sinabi rin niya na gagawin niya ang lahat para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Sa susunod na eksena, makikita natin na naging ganap na buhong si Mona. Siya ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga habang nagtatapon ng mga bagay sa paligid ng bahay. Habang si Don ay nakaupo sa sopa sa kumpletong katahimikan, ipinaalala niya sa kanya ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa nila ng kanyang mga magulang para sa kanya. Noon lang, tinawagan ni Dusty si Don, na hindi niya sinasagot. Bine-blackmail pa rin siya nito para sa pera. Nang makita ito ni Mona, inutusan niya ang kanyang asawa na tanggapin ang deal. Sinabi niya na ang sinumang manggugulo sa kanyang pamilya ay mapupunta sa libingan. Pagkatapos ay binibigyan niya ang kanyang asawa ng dalawang pagpipilian, patayin si Dusty at tapusin ang dramang ito ng isang beses at para sa lahat, o hihiwalayan niya ito at kukunin niya ang kustodiya ng kanilang mga anak. Nang marinig ito, si Don ay naiwang nagulat ngunit wala rin siya sa anumang posisyon upang tumanggi. Kaya naman, sumasang-ayon siya. Kinaumagahan, tinulungan ni Mona ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paghahanda ng isang mabisang gamot na gagamitin upang mawalan ng kakayahan si Dusty. Isinaayos ni Don na makipagkita sa kanya ng gabing iyon, bagaman nagdadalawang isip pa rin siya tungkol dito. Sa gabing iyon, nakipagkita si Dusty kay Don sa tindahan at ang dalawa ay nag-uusap sa isang palakaibigan. Siya ay nakikipag-usap sa kanya sa isang kakaibang paraan, ngunit tinitiyak sa kanya na ang lahat ay maayos. Pagkatapos ay inalok niya ito ng tinak na inumin, na iniinom niya nang hindi nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nang magsimulang maramdaman ang mga epekto ng gamot, napagtanto ni Dusty na siya ay ipinagkanulo. Gayunpaman, bago siya makatakbo palayo doon, bumagsak siya sa sahig. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating doon si Mona at inutusan ang kanyang asawa na ilagay ang bangkay sa trunk ng kanilang sasakyan. Pagdating nila sa bahay, inutusan si Don na hampasin ng martilyo ang babae, ngunit natatakot siyang gawin ito. Kaya, inaako ni Mona ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at tinapos si Dusty. Pagkatapos ay dinala niya ang bangkay sa garahe at unti-unti itong hinihiwa. Habang ginagawa ito, hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagsisisi o awa. Sa halip, mukhang nag-e-enjoy siya. Si Don sa kabilang banda ay labis na nalulula na nauwi sa pagsusuka. Sa susunod na eksena, nag-alala si Murphy at ang kanyang gang dahil hindi na nakikipag-ugnayan si Dusty sa mga nakaraang araw. Hinala nila na may kinalaman si Don dito. Kaya, nag-iiwan sila ng isang tala para sa kanya, na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanila ng pribado. Nag-attach din sila ng ilang larawan ng kanyang pamilya, na nagbabantang saktan sila kapag hindi siya sumunod. Sa takot, pumunta si Don sa isang bar ng gabing iyon. Kumpiyansa niyang sinabi na nagbigay siya ng $25,000 kay Dusty noong huli silang nagkita. Nang marinig ito, naniniwala si Murphy na itinakas ni Dusty ang pera at umalis sa lungsod. Kaya, hiniling niya kay Don na bayaran siya ng $25,000 kung hindi ay magdadala siya ng pinsala sa kanyang pamilya. Hindi alam kung ano ang gagawin, muling lumapit si Don sa kanyang asawa at isiniwalat ang lahat sa kanya. At tulad ng dati, mukhang kalmado siya, parang may plano siya.
Nang gabing iyon, dumating sila sa labas ng bahay ni Murphy, na mukhang bakante sa ngayon. Nanatili si Don sa kanyang sasakyan habang si Mona ay pumasok sa loob. Pagkatapos ay naglalagay siya ng isang bagay sa refrigerator, na lumalabas na ito ay ang mga hinihiwa na bahagi ng katawan ni Dusty. Sa sandaling iyon, isang miyembro ng gang ang nagpakita kasama ang kanyang kasintahan, na posibleng magkaroon ng isang romantikong oras. Ngunit hindi sila pinagbigyan ni Mona dahil brutal niyang sinasaksak sila ng kutsilyo. Sa kanyang huling paghinga, tinawagan ng miyembro ng gang si Murphy at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Samantala, umalis si Mona ng bahay at gumamit ng disposable phone para makipag-ugnayan sa pulis. Inaalerto niya sila na may nangyaring pagpatay dito. Sa susunod na eksena, umuwi si Murphy kasama ang isang kaibigan at laking gulat niya nang makita ang kaguluhan. Pagbukas niya ng refrigerator, nakita rin niya ang mga parte ng katawan ng kanyang kasintahan. Dito niya napagtanto na naset up siya. Kasabay nito, lumitaw ang mga pulis sa labas ng bahay at pinagbabaril ang kanyang kaibigan. Malapit na ring patayin si Murphy ngunit kahit papaano ay nakatakas siya sa pamamagitan ng paggamit ng isang lihim na pintuan sa ilalim ng sahig. Isang araw, isang nag-aalalang Don ay nagtanong sa kanyang asawa kung siya ay may traumatikong nakaraan. Nagtataka siya kung bakit siya magaling sa pagpatay ng tao. Bilang tugon, napaluha si Mona at emosyonal na sinabi na palaging maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay galit niyang sinabi na kung itatanong muli ni Don sa kanya ang tanong na ito, papatayin niya ito at puputulan ang mga bahagi ng katawan nito tulad ng ginawa niya kay Dusty. Nang marinig ito ni Don, natakot siya ng sobra. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang mamuhay sa patuloy na takot at sinisikap niyang iwasan siya. Sa isa pang araw, nang pumasok ang aso ng isang kapitbahay sa kanilang bahay, galit na iniabot ito ni Mona sa mga may-ari nito. Sinasabi niya na papatayin niya ang aso kapag bumalik itong muli sa kanyang bahay. Bagamat tumawa lang ang mga may-ari, sa pag-aakalang ito ay isang biro, si Mona ay seryoso. Ang pelikula ay pagkatapos ay tumalon sa kaarawan ni Andrew kung saan maraming bisita ang dumating para sa party. Nang pumasok si Don sa kusina upang kumuha ng isang bagay, nasaksihan niya ang bangkay ng parehong aso at natakot. Sa labas, si Andrew at ang isa pang bata ay naglalaro ngunit mukhang natatalo siya. Malinaw na hindi ito gusto ni Mona kaya sinabi niya ng malakas na ang ibang bata ay gumagamit ng steroid. Nang ang ina ng batang lalaki, na nagdurusa sa sakit na Crohn ay nagtangkang makialam, ngunit pinagtatawanan ni Mona ang kanyang kalagayan. Ang masamang babae ay pinarusahan din ng kanyang sariling anak na tinatawag siyang kabiguan. Sa halip ay niyakap niya ang kanyang anak na babae na si Allison, na mukhang paborito niyang anak. Nasaksihan ni Don ang lahat ng ito mula sa malayo at naaawa siya sa kanyang anak. Natatakot siya na kapag lumaki na si Allison ay magiging katulad siya ng kanyang ina. Kaya, nagpasya siyang wakasan ang lahat ng ito. Habang nagagambala ang lahat, pumunta si Don sa garahe, pinatay ang kuryente, at ini-short circuit ang lampara para magbuga ito ng spark kapag binuksan. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga balbula ng gas na nagpapahintulot sa silid na mapuno ng gas. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya ang kanyang asawa at hiniling sa kanya na kumuha ng karne mula sa refrigerator ng garahe. Sumunod ang kanyang asawa at sa sandaling binuksan niya ang switch ng ilaw, isang pagsabog ang naganap na nagtatapos sa kanyang buhay. Sa huling eksena, makikita natin na masaya ang pamumuhay ni Don kasama ang kanyang mga anak. Nakabili na siya ng bagong bahay at kotse gamit ang perang naiwan ng kanyang asawa. Sa wakas ay malaya na siya sa mga hadlang na inilagay sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng pelikula, sinundan ng gangster na si Murphy si Don sa kanyang motorbike. 2 putok ng baril ang narinig sa oras ng eksena, na nagpapahiwatig na may namatay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.